Ang taong ito ay niruruta ang Titanic sa isang simulation game na kinukuha niya ang kontrol ng barko at hinarap ang parehong pangyayari na orihinal na pinaikot niya ang gulong ng mabilis upang iwasan ang malaking iceberg. Sa Japan, may isang lugar kung saan ang isang tasa ng kape ay nagkakahalaga ng 100,000 yen na matatagpuan sa Osaka. Ang mataas na presyo na ito ay nag-uugnay sa napakatandang edad ng butil ng mga kape, kadalasan 10 hanggang 22 taong gulang, habang ang isang regular na tasa ng kape ay nasa 300 hanggang 500 yen. Mukhang ang kakaibang damit na ito ay karaniwang pasyon. Sa unang sulyo, ito ay mukhang ganap na malinaw na nag-iiwan sa karamihan ng pagtataka kung ano ang aktwal na layunin nito. Ngunit nang simulan na ipress ang isang buton, ang tela ay nagbago ng texture nito at nagiging ganap na malabo tulad ng isang regular na damit na ginagawa itong perpekto. Sa wood planning contest na ito, ang layunin ay simple, mag-ahit ng pinakamanipis na pinakamalinis na hibla na posible. Napakatindi nito, kaya naman nananatiling tahimik ang buong karamihan sa bawat pagsubok. Ang video na ito ay nagpapakita ng eksakto kung bakit siguro ang Japan ang pinaka-advance na bansa sa mundo, dahil sa nakikita mo, ang kanang linya ng hagdan ay para sa pag-akyat habang ang kaliwa ay para sa pagbaba. Ngunit kahit ang kanan ay puno na, ang mga tao ay hindi lumilipat ng linya. Ang kulturang ito ng pagiging disiplinado ay kung bakit ang Japan ay matagumpay. Ito na siguro ang pinakamadaling trabaho sa lahat, dahil makikita mo, pinupuno ng mga taong ito ang mga kahon na ito ng mga merienda. Ngunit tingnan mo ang isang ito, ang tanging ginagawa niya ay umupo upang iikot ang mga kahon nang maiayos ang mga ito para sa mga tao sa likod upang punan ng mga ito. Bakit ang mga taong ito ay naglalagay ng ginto sa kanilang pagkain? Sa tingin mo, ito ay bilang isa sa mga kakaibang uso sa internet. Ngunit hindi, ito ay dahil ang ilan ay pinaghihinalaang may benepisyo ito sa panggamot at isang bagay pa rin na teknikal na nakakain na ginto at ganap na ligtas. Hindi ito hinihigop ng katawan, dumadaan lang ito. Pero gustong-gusto ito ng mga restaurant dahil agad nitong ginagawang mas garbo at high-end ang anumang pagkain. Sa India, karaniwang makikita ang mga street food vendor na humahawak ng mainit na mantika gamit ang kanilang mga kamay. Kung minsan ay sinasalok pa ito na para silang may mga kamay na bakal. Ngunit kung titingnan mong mabuti, maraming mga nagtitinda ang naglulubog ng kanilang mga kamay sa butter o anumang uri ng likido na nagbibigay ng isang maikling panangga sa init. Ngunit huwag kailanman subukan ito sa iyong sarili dahil tanging may kasanayan ang gumagawa nito. Isang Chinese crane company ang gumawa ng kakaibang paraan para makuha ng mga empleyado nito ang kanilang year-end bonus sa pamamagitan ng paggawa ng laro kung saan naglatag sila ng isang 50 metrong mahabang mesa mula sa 100 one notes na may kabuuang $11 milyong na cash sa mesa at sinabihan ang mga manggagawa na kumuha ng maraming pera hanggat maaari sa loob ng ilang minuto. Bakit ang mga taong ito ay nagtatapon ng asin sa kalsada? Tulad ng bakit nila ginagawa ito? Ito ay dahil karaniwan sa bansang taglamig na may bumabagsak na snow ay maaari madulas sa mga sasakyan sa kalsada, ngunit pinipigilan ng asin ang pagdulas at natutunaw din agad ang snow. Ito siguro ang sikreto sa likod kung bakit maraming mga Chinese ang nagkakaroon ng ganoong kaputi at kumikinang na balat, kung saan hindi pinapansin ang mga puting pulbos na ito na matatagpuan sa kawayan na kung iisipin ay wala ng paggagamitan. Sa China ay kinukolekta ito at tinatawag na bamboo frost at hinahalo sa pulot at dahan-dahan pinapainit, at ang piece nito ang siya namang ginagamit sa balat. Napakahusay ng cameraman na ito. Sa ilang seryosong kasanayan sa mga rollerblade na dumadaos-os siya sa court ay napanatili nitong steady ang shot sa buong oras na walang galaw ang pagkuha niya ng footage.